Santo. Amen. Pinakamamahal naming Diyos, ang aming Yahweh El Shaddai, ang Diyos na di nagbabago. Ikaw ang Diyos ng kagalingan, ang Diyos ng himala, ang Diyos na nagpapala, nagkakaroon ng buhay, kalakasan, nagpapagaling sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Pinupuri ka namin at pinulunghati, pinasasalamatan at dinadakila ka, O Diyos. Salamat sa biyaya ng kaligtasan ng Panginoon at salamat sa pagkakuli kami nagkakatipon sa iyong banal na presensya. Diyos, dalangin namin na sa hapon ito mag-usap ka sa bawat isa at ang mabuting balita na ating pagsasalunan nawa ko ito'y tumibok sa aming mga puso pagdating ng kaliwanagan at pagdating ng kagalakan sa amin. Diyos, kami din palingkod mo mightily, boldly, and powerfully kasama ang iyong mga awit at umaasa kami sa aming kalagitnaan may gagawin ka sa aming buhay. Punuin mo ito ng banal na Espiritu, ang iyong sky na glory, ang lugar na ito sa pangalan ni Jesus, sa kanila ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at purihin ang Panginoon. Sa paglingang,
is taken from John chapter 20, verses 19 to 30. John chapter 20, verses 19 hanggang 30. John chapter 20, verses 19 to 30. At ito ang wika ng kanyang salita. Kinagabihan ang araw ng Diyos, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay, na kinalulunan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang kaniliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paano isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo." Pagkatapos, sila'y hinigahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang kasalanan ninuman, ay pinatatawad na ang mga iyon. Subalit, ang hindi ninyo patatawarin, ay hindi nga pinatatawad." Ngunit si Tomas, na tinatawag na Kambal, at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hangga't hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at ang katingin ko na ilalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahahawakan ang kanyang kahilingan." Makalipas ang isang linggo, muli nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila at sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, "Ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking kaniliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako?" Pinagpala silang hindi nakakakita, gayunman naniniwala. Marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang Anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Praise the Lord. Amen. Celebrate Jesus. Celebrate. Sumayaw ang lahat. Sumayaw, Panginoon. Hallelujah!
Kasi may nakita ko hindi sumagot. Kaya ulitin ko po. Magandang hapon po sa inyong lahat. At kaya natin sumagot after prayer. Answer prayer na kayo. Sabi yung kaibigan nyo, tinugunan ni Lord. Maupo sa napakagandang presensya ng Diyos. The wonderful presence of the Holy Spirit. Amen. Sabi po ni Jesus sa Gospel, sabi ni Jesus kay Tomas, sabi na rito, huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka na. Sabihin ko sa iyong katabi, huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka na. Maraming tao nag-aalinlangan. Amen. At ang pag-aalinlangan ay tulad raw ng ahon sa dagat. Sinisikot-sikot. Sabi ron, diba? So, ang mga tao nag-aalinlangan parang ahon sa dagat. Kaiba-iba sensible man. Iniisip kung dadalo o hindi. Dadalo kaya ako, napakainit. Sabi niya, bigla lang sabi, dadalo na ako, kaya na-late siya. Okay, so yung pa ating pag-uusapan ngayon, kasi maraming tao nag-aalinlangan, ano? Remember, faith is coming by hearing, and hearing by the Word of God. Sabi ng Romans chapter 10, verse 17, ang pananampalataya ay nag-uumpisa sa pakikinig at sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Patuloy po, hindi po paminsan-minsan. Hindi po tulad ng kabuti na tumutungo sa dumi ng kalabaw kapag tumulog. Ay ganun minsan ang madalas na tao, no? Paminsan-minsan lang ang pagdalo. Kaya hindi lumalago, hindi tumatatag ang pananampalataya. Kaya si Tomas, hindi nanalig agad eh. Wala kasi laging absent. Maraming Thomas ngayon, ano? Daming alibay at ang daming mga kung ano-anong iniisip. Kaya hindi lumalago. Diba? Sana huwag kayo maging Thomas. Thomas, doubting Thomas, ano? Laging nagdudula, mga kapatid. Dapat po tayo ang lumulan kay Jesus. Pag-ibig na. Napakalakas. Ang lahat ng walang pera magkakapera. Ang lahat ng walang bahay magkakabahay. Ang lahat ng walang sakyan magkakasasakyan. Naalala ko sino nagsasabi noon. Sino? Nasa langit na. Sino nagsasabi? Di ba mga kapatid? And that is faith. Kung gusto mo magkaroon ng pera, manalig ka sa Diyos. Huwag kang tumaya sa loto, huwag kang tumaya sa wedding. Manalig ka sa Diyos. No? Kasi po lahat po ng mga inaalok ng mundo that is immoral. Ang gusto ng buhay ng Diyos na buhay ay moral. Pag sinabing moral ay, yung buhay na sang-ayon sa salita ng Diyos. Yun ang moralize, ano? Pero pag immoral ang buhay, yun po yung mga buhay na taliwas sa salita ng Diyos. Yung pag sinabing, sabi ng Biblia ay, huwag kang maglalasing, pero naglalasing. So taliwas ang buhay sa salita ng Diyos. Yung sinabi, huwag kang mangangalunya, pero nangangalunya, taliwas ang buhay sa salita ng Diyos. Amen. Yung pag sinabi, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, pero umaayon dahil madaling araw pa lang din sila. Sabi, mare, tumama. Takbo ng mundo. Ano po? So, wag daw tayong aayon, sabi ng Biblia. So, that is
kailangan moral. Amen. At nag-uumpisa ang buhay na moral kapag tayo ay may pananampalataya sa Diyos. If you have faith in your heart, walk with faith in your heart, and you'll never. O diba? Kailangan daw po may pananampalataya para lumakad ka na hindi ka mabibigo. Amen. Yung mga tao minsan wala pananampalataya talaga. So, ano ang sabi po ng pananampalataya? Sabi ng Hebreo chapter 11, verse 1. Sabi ron, ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na di mo nakikita. Hindi mo pa nakikita. Pero, pinaniniwalaan mo na. Hindi mo pa nakikita, pero naniniwala ka na. Sabi po yan, basahin ko. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. Meron ba kayong inaasahan? Sino sa inyo may inaasahan? Anong inaasahan nyo? Magkakasama ka muli? Ano man ang iyong inaasahan, sabi rito, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Pumihing si Jesus. Ang lalim ng pananampalataya ng mga Katoliko tayo. Diba? Antibay. Bakit? Sabi niyo, Brother Rex, bakit? Bakit ka? Kasi, yung tinapay na paniniwala natin, na naniniwala kayo nagiging katawan at dugo ni Jesus. Di ba? Lasang tinapay, amoy tinapay. Pero, the word transubstantiation, yung tinatawag na substance, hindi na tinapay. The substance of the bread is not bread. It is the real body and blood of Christ. And that is faith. Yan ang pananampalataya. Ay marami na ngayong mga tao walang pananampalataya sa Diyos. Kaya alam mo, sabi ni Propeta Hosea, makinig kayo. Sabi ni Propeta Hosea, hindi po sabi ni Soriano, ha? Malagit tawa ang kanyang kaluluwa. Ang sabi po ni Propeta Hosea 4:6, sabi, my people are perished and destroyed for their lack of knowledge. Ang aking bayan aniya ay napapahamak at nangamamatay dahil sa kanilang kamangmangan. Namamatay daw at napapahamak ang tao dahil sa kanilang kamangmangan. Sabihin niyo, kamangmangan. Ulitin niyo. Sipin mo, pag sinabihan kang mangmang ka, galit na galit ka. Kasi hindi nag-aaral ng salita ng Diyos. At hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, nagiging mangmang. At ang taong mangmang ay napakadaling iligaw. At ang dami na ngayong iniligaw. Umalis sila sa tunay na tahanan ng Diyos at natangay ng maling aral. Kamangmangan. Gusto niyo huwag kayo maging mangmang? Kasi ayaw ko maging mangmang. Kayo, gusto ba maging mangmang? Kayo, sabi ng Panginoon, pakinig kayo. Sabi ni Jesus, si Jesus po mismo nagsasabi, sabi ni Jesus sa Mateo 11 verse 28. Doon muna. Pagkatapos, dito tayo sa 29. Mateo 11 verse 28 and 29. Sabi po ni Kristo, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nakapapagal. Kayong lahat na nangabibigatan ng inyong mga pasanin. At kayo'y aking pagpapahingahin. Verse 29, sabi ng Biblia, pasabihin niyo ang aking pamato
at mag-aral kayo sa akin. Pinag-aaral tayo ni Jesus para hindi tayo maging mangmang. Pinag-aaral tayo ni Jesus. Kaya may ganitong gawain, nag-aaral tayo ngayon. At pag kayo'y nakinig ng mabuting balita hanggang mamaya, tinitiyak ko kayong umuwi kayong pinagpala ni Yahweh El Shaddai. Amen! Uuwi kayong pinagpala. So mahalaga po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Mas mahalaga po ito ng pag-aaral kaysa sa mag-alaga kayo ng numero. Kung inaalagaan ng ilang taon na yung ginatama, yan na. Ako sir, ako mag-alaga ng ako. Mas masarap itong salita ng Diyos. Diba, kapatid? So, ano sabi ng Biblia sa ating full gospel? Makinig kayo. So, pinag-aaralan natin ay, huwag ka na mag-alulangan, maniwala ka na. Kasi para tayo si Tomas na lagi nagdududa. Sabi ko ng Biblia sa ating binasa, kinagabihan, matapos ang Panginoon ay mag-supper na tinatawag na supper na yun ay the Paschal Mystery. Ang misteryong Paskwa. Yan. Ang sinasabing misteryong Paskwa, Paschal Mystery, ay yung pagtawid. Kinuha yan doon sa tinatawag na Exodus mula sa pagkaalipin ng mga Israelita na inalipin ng mga Egyptian patawid sa lupang pangako, the promised land, which is Canaan. Ipinakikita yung pagtawid. Ano naman yung pagtawid natin ito? Bakit si Kristo yung nag-suffer? Why Jesus suffered on the cross? Why He carried that cross? Bakit? Bakit po? Kasi marami po napunta doon sa Faith Mountain, nag-wedding of ako. Hindi naman nila alam kung bakit ka ba nagpupunta ron at nagdarasal sa Way of the Cross po yung tinatawag na istasyon o daan ng krus. Ano ang dahilan? Bakit si Kristo nagpasa ng krus? Bakit si Kristo ay ibinigay yung kanyang buhay? Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Roma 3:23. Sabi po ng Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Mula na tayo magkasala, ang ating kaluluwa ay pag-aari ni Satanas. Nasanla tayo kay Satanas. Kaya ang tawag kay Kristo, Redeemer. Redeemer, tubos, pantubos si Kristo sa atin. Dahil tayo naging pag-aari ni Satanas. Kailangan tubusin tayo. We need to be redeemed. At ang Redeemer ay si Jesus. Pag kayo nagsanda, pag hindi nyo natubos, maririma ka. Mananatili na pag-aari mo. Ay kung hindi tayo tinubos ni Kristo, di mananatili tayo pag-aari mo sa Satanas. Dahil tayong lahat ay naging makasalanan. At ang sabi ng Romans chapter 6, Romans chapter 6, verse 23. Kanina 3:23. Ngayon naman 6:23. Huwag niyo pong itataya yan. Kalit niyo kayo ang lahat. Lahat araw kayo.
Ika'y malalalo yan. Okay? Sabi ng Romans chapter 6 verse 23, but the wages of sin is death. Ang kabayaran niya ng kasalanan ay kamatayan. Unang ibig sabihin nun, dahil lahat tayo nagkasala, ang kabayaran para tayo ay muling mawalay at maalis sa pagkakahawak ni Satanas, kabayaran ay kamatayan ni Jesus sa krus. Pangalawang ibig sabihin, pag hindi tayo nagbalik loob at sumampalataya, kaya mahalaga ang pagsampalataya, kaya ang ating pinag-usapan ngayon ay, anong pinag-usapan natin ngayon? Huwag ka na mag-alinlangan pa, maniwala ka na. Huwag ka na mag-alinlangan pa, maniwala ka na. Amen. Kasi kung mananatili kang nag-aalinlangan, pag bigla kang namatay, diretso ka sa impyerno. Pero kung hindi ka mag-aalinlangan at mananalig ka kay Kristo, pag namatay ka siya, diretso ka sa langit, sa buhay na hantong, sa buhay na walang hanggan. Amen. Sino gusto sa langit? Sino kung gusto sa langit? Gusto niyo sa langit? Gusto niyo yung panalangin ko lang? Wag muna. Marami pa tayo gagawin dito na lupa. No. Mamaya ka pala, pupuntahan natin yung namatay, ano? Yung tinagataga, ano? Plano yata nung tumagado gawin bulalo, ano? Tatarin ka ng buhay. Ano, nanay mo pa naman, ano? Possessed ng evil spirit yung gano'n. Nawala ka sa ano, na-possess, nagamit ang drugs, siguro gano'n. So, mga kapatid ko, ang kabayaran ng kasalanan natin ay sin. Yan ang reason bakit tayo nag-aalaala at nagpapasa ng krus o nag-way of the cross. Dahil sa ginawa ni Kristo. Pangalawang, ibig sabihin nun, hindi tayo magbabalik loob, hindi tayo mananampalataya, hindi tayo magsisisi, ikaw ay mananatiling patay spiritually. Hiwalay ka kay Kristo. At ang taong patay spiritually, wala kang kasiguraduhan sa iyong buhay. Isipin mo yon. Samantala kung may pananampalataya ka sa Diyos, mayroon kang inaasahan dahil yung pangako, ang pagtawid mula sa kasalanan, tungo sa pangako, ang buhay na hahantong sa langit, ang buhay na walang hanggan. Amen. So yung pagtawid natin ngayon, mula sa pagiging sinners, makasalanan, patungo sa pangako ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Amen. Tapos na. Okay, so ganun po yun mga kapatid. So ano sabi ng ating gospel? Unang araw, pagkatapos ng ginawa ni Kristo, ano ang nangyari? Sila'y nagkukulong doon sa upper room. Doon sa pinagdausan nila ng huling hapunan. Huling hapunan, kasi na yung huling hapunan ni Kristo sa pagiging tao niya. Kasama at kasalo ang mga alagad. Meron akong nakitang nakapaskil sa isang simbahan. Pero hindi simbahan natin yun. Ang nakalagay doon ay, magdaraos po tayo ng huling hapunan. At ang nakalagay na oras ay alas 6 ng umaga. Nung nabasa ko, sabi ko, huling almusal. Hindi hapunan. Sipin mo yun. Huling hapunan, tapos umaga, madaling araw. Tawag daw nila doon sa Sicily. Alam niyo na yun. Gusto niya huling almusal. Okay, so ano po na unang araw ng sa linggo, kinagabihan ng unang araw din iyon, ng unang araw ng linggo. Okay. Ng araw din iyon, ng unang araw ng linggo. Anong araw po yun?
sa Biblia, ng araw din yun, ng unang araw ng linggo. Tanong ko sa inyo, anong araw yun? Ha? Lunes. Natawag dyan sa critical thinking or yung tinatawag na, anong tawag doon? Critical thinking, yung logic. Logic. Ng unang araw na yun, ng unang araw ng linggo. Ngayon, tanong, anong araw yun? Linggo. Sunday. So, tandaan niyo po, bakit ko sinasabi, mahalaga yan. Bakit po, tingnan mo, sa Old Testament time, ang pagsamba nila doon ay araw ng Sabado. Yung po yung dinadaos ng mga membro ng Seventh-day Adventists. Yung laging absent na parang si Tomas. Laging absent sa prayer meeting. Kaya nung dumating si Kristo, wala siya doon. Laging absent. Kaya membro si Tomas ng Seventh day, itong araw, absent siya lagi. Seventh-day Adventist. Wala ka tindahan. Pag tayo naging absent sa pagdiriwang, sabi kanina nung nagtanong sa akin sa Faith Mountain, sabi ko sa kanila, ano ang pagkakaiba ng simba sa samba? Ha? Ano ang pagkakaiba ng simba sa samba? Kasi tayo, ang ginagamit natin ay simba. Magsisimba ako. Sila naman, sasamba ako. Ano ang pagkakaiba ng simba sa samba? Naging yung ay. Ang simba ay galing sa salitang simbahan at bayan. Tayo'y bayan ng Diyos. Ha? Tayo ang bayan ng Diyos. Pumupunta sa simbahan para sumamba. Naunawaan nyo? At yun ay ginagawa natin mga Kristiyano tuwing unang araw ng Sanlinggo. The Christian worship is every Sunday, not on the last day or seventh day. Because that is Old Testament time. We are now in the New Covenant. And the New Covenant for all of us is Jesus Christ of Nazareth. Si Kristo ang ating tagapagligtas. Okay na. Kaya tama po yun sa ating simba. Pag sinabi pong samba, isang word lang yun, worship. That is only our duty to worship God. Amen. Ang ginagawa natin, kapag tayo pupunta ng simbahan, ang bayan ng Diyos, simba ay para sumamba sa Panginoon. Kaya ang tumpak ay simba. Pupunta ako sa bahay ng Diyos, simbahan, dahil ako'y membro ng bayan ng Diyos. Purihin si Jesus. Masas ba kayo sa bayan ng Diyos? Sabi ng Panginoon sa Psalm 91, di ba? Sa sandaling ang bayan ito na aking pinili. Tapos sabi nun ay, yung bayan ng Diyos na tinatawag sa kanyang pangalan. Diba? Tinatawag tayo sa pangalan ng Diyos, Kristiyano. Nakakabit lagi si Kristo. So sabi ko sa first word sa gospel, ng unang araw ng Sanlinggo, linggo po yun, sila'y nagkakatipon, nakapilit ang pintuan dahil sa takot sa mga Hudyo. Pag ang tao'y mababaw ang pananampalataya, matatakot. Pero pag malalim ang iyong pananampalataya, nagtutunga ang iyong pananampalataya, na-overcome ko na pagtatagumpayan ang lahat ng takot sa mundo. Naniwala ko. Naniwala ko yun. Ang nakapagpapaalis ng takot ay kapag may pananampalataya tayo sa Diyos.
How much more kung malalim ang iyong pananampalataya sa Panginoon? Kahit ano pang pagsubok ang dumating sa iyo, hindi ka matatakot. Kaya sabi ng Panginoon, di ba? Be na, for I am with you. Huwag kayong matakot sapagkat kasama ninyo ako. Lagi sabi ni Jesus. Dahil sila'y natatakot, dahil sa mga Hudyo, baka sila'y hulihin din, anong ginawa ni Kristo na sila'y dumating? Glorified body. Nakapadlak ang mga pintuan, pero biglang dumating si Kristo. Yan po ang glorified body. Kahit yan, nagluluso tayo. Kahit sa semento, luluso tayo pag tayo naging gano'n na ang katawan natin. Kaya yung mangyayari yung Brother Rex, pag dumating si Kristo at ikaw ay kabilang doon, dumating ang rapture o parousia sa ating simbahan katoliko, parousia sa Protestant rapture, biglang dumating. Luluso tayo lahat yung sukesa. May iwan yung damit natin, yung sapatos natin, yung salamin natin, lahat ng material. At nakalitan na yung katawan natin. Ang kulay ng kay Jesus. Ulihin si Jesus. Hindi lulusot ka na. Sasama tayo lahat ng Panginoon sa tao. Pero bago mangyari, buruhay po na niya yung mga patay na nanali kay Jesus. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 4. Kaya mahalaga po yung patay, yung bago mamatay ay nanali kay Jesus. Kasi sabi ng 1 Thessalonians chapter 4, sa pagbabalik ni Kristo, bubuhayin muna ang mga namatay na nanali kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay pa, ay titipunin niya sa alapaa at mula doon ay makakasama tayo sa kanyang mga binuhay at makakapiling natin si Jesus magpakailanman. Ikaw pa rin. Sabay-sabay. Jesus. Amen. Pinagtutuhan natin, pinag-aaralan natin, pero ang sarap. Imagine that. I-imagine nyo, nalulusog ka dyan. Hindi mo naman yung mararamdaman kasi glorified body ka na. At kung ka ilalagay sa alapaa, kasama ng mga binuhay ni Jesus, ganun mahalaga ang pananampalataya. Kasi sabi ni Jesus kay Tomas, ang sabi niya, huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Amen? Kasi mahalaga ang pananampalataya para pagbalik ni Kristo, makakasama ka niya magpakailanman. Ikaw pa rin. Sabay-sabay. Purihin ang Diyos. Nakakapiling tayo ni Jesus. Kung dito tayo mananatili sa lupa pag dumating na si Kristo, alam niyo ba kung ano mangyayari? Halimbawa po dumating na si Kristo dito sa lupa, anong mangyayari? Anong susunod? Ang paghahari sa tanas ng lupa. Ang tawag doon ay the reign of Satan, na kung saan ang lahat ng naiwan dito sa lupa, dahil hindi niya maiwan-iwan ang pagtaya sa kung ano mga tinatayaan, naiwan sa lupa. Para kang katulad ng asawa ni Lot na di haliming asin. Lumingon kasi, alinlangan, nag-aalinlangan. Yes, kahit naman, huwag daw tayo mag-aalinlangan, sabi ko doon. Kasi pag biglang dumating si Kristo, nag-aalinlangan ka, may iwan ka, at pag naiwan tayo dito, kasama ka ng mga tatatakali sa tanas ng pag itinaya mo yun, patatamain ka ni Satanas, pero pag-aari ka na niya. Pag-aari ka na ni Satanas, you become the property of Satan. Dahil may tataka na. Revelation chapter 13, do not accept the mark of the beast
huwag nyo anyang tatanggapin ang tatak ni Satanas ng Diablo. Kasi pag magiging pag-aari ka niya. So anong nangyari na? Anong nangyari? Ha? Paalala po, pag dumating na yung advertisement ng isang restaurant sa may letter M na gano'n, ano? Alam nyo na yun kung sino yung letter M. Eh, ang kanilang promotion ngayon darating ay mga image ni Satan, mga laruan ng image ni Satanas. Huwag kayong madidisip doon. Okay, ano sabi doon? Tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila. At ang sabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Ilang beses binanggit ni Jesus ang sumainyo ang kapayapaan sa gospel natin ngayon? 3. Ibig sabihin, pag 3, mahalaga yun. Pag inulit-ulit ang mga salita, ibig sabihin, it's so important in the life of people. Sa buhay natin mga tao, ibig sabihin, mahalaga yun. Ibig sabihin, pag inulit-ulit, tandaan mo. Pag inulit-ulit, diba, pag tayo, mga nanay, pag sa anak mo, inuulit-ulit ko yung sinasabi mo. Ha? Diba, sasabihin, inutusan mo yung nanay, inutusan mo yung anak! Hanapin mo yung wallet ko nandyan sa may tabi ng cabinet. Pakitingnan mo dyan, nandyan yan. Sabi ng anak mo, hindi ko talaga makita. Hanapin mo lang, nandyan yan eh. Pangalawang sabi na, hindi ko talaga na makita. Pangatlo sabi mo, hanapin mo anak, makikita mo. Pag hindi mo nakita, makikita mo. Sabi ng anak, ay di na, hindi ko nahahanapin kasi makikita ko mamaya pag hindi na naghanap. Ganun tayo naman. Pag lagot ka sa akin, pagdating ko dyan, makikita mo. Sabi mo, hinihintay na lang kita, makikita ko yan pagdating mo. Pag inuulit-ulit ang salita, ibig sabihin, mahalaga para sa atin. So, our password for today, the very important password is the word peace. Sabihin nyo, peace. Peace. Pag sinabing peace, kapayapaan. Letter P, E, A, C, A. E. And what letter P stand for? Ano ang ibig sabihin ng letter P? Ha? Ano ang ibig sabihin ng letter P? Pangit ko. Ang letter P stands for prayer. Yan. If you have faith in God, sa Diyos ka aasa in prayer. Lagi pong kausapin ang Diyos. Sabi ng John chapter 15 verse 7. Sabi ng mga nakasulatan, if you remain in me, kung mananatili kayo sa akin, sabi ni Jesus, at mananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin nyo na. Ang word na hingin, it means prayer. Kapag tayo humihingi sa Diyos, tayo nagdarasal. Lord, gusto ko na mag-asawa. Matanda na ako. Wala na ako sa kalendaryo. Bigyan mo naman ako ng gwapo. No, diba? So, very important ang prayer. So, sabi ng Panginoon, if you remain in me and my word remain in you, ask whatever you need. And it will be given to you. At ibibigay ko sa inyo. Kaya, ang taong may pananampalataya sa Diyos umaasa. Sa Diyos umaasa. Hindi sa Bombay, hindi sa wedding, hindi sa raffle, hindi sa kung ano-ano na anak ng sanlibutan. Umasa ka sa Diyos, magtiwala ka sa Diyos, at tinitiyak ko sa inyo, iaangat ng Diyos ang ating mga buhay. Huwag ka na mag-alinlangan pa, maniwala ka na! Amen? Amen. Ayun po. So pag ang tao ay hindi nagdarasal, nag-aalinlangan sa Diyos. Ako ganun din dati. Wala pa ako sa Panginoon, pero wala akong may Diyos, pero hindi ako kagaya yung nandito na sa El Shaddai na nagsisimba ako, pero hindi ko alam yung
darasan. Prayer is our energy. Yun yung ating lakas. Prayer is our oxygen. Pag walang oxygen, mamamatay tayo, hindi tayo makakahinga. That's why prayer is so important in our lives. Sa buhay natin ay napakahalaga ang Amen. Sabi ng mga alagad sa mabuting balita, sabi na, Lord, teach us how to pray. Turuan mo naman kami, Panginoon, na magdasal. At sabi ni Jesus, ganito kayo mananalangin. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive our debtor. Ano pa? And forgive us into temptation, but deliver us from evil one. Amen? Ama namin nasa langit, Ama namin sumasalangit, kasambahin ang pangalan mo. Pinapasamba sa atin ang pangalan ng Diyos. Kaya napakahalaga ang pangalan ng Diyos. Sabi ng Philippians chapter 2, that every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Lahat anya ng tuhod ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay luhod lahat sa pangalan ni Jesus. At magsasabing siya ang Panginoon at Diyos. Grabe po ang inyong palakpak sa Panginoon. Grabe na. The prayer na tinuro ni Kristo, and it is a prayer that unlock the door of heaven, panalangin na bubuksan ang pintuan ng langit, ay tumpak at tamang panalangin naka-address sa Ama. Our Father who art in heaven. Naka-address sa Ama sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At sa tulong at gabay ng Espiritu Santo. Yun ang tumpak at tamang panalangin. Kaya sabi ng Panginoon, when you pray, pray to the Father. In my name, ang kagayon niya, wala pa kayong hinihingi sa aking pangalan. Humingi kayo sa aking pangalan at kayo'y aking bibigyan. Amen. At sabi ng Panginoon, sa tulong at pagsamo ng Espiritu Santo. Diba? Yun ang pagkatamang panalangin. So, you need to pray if you have faith in love. Letter E. It stands for everything. Sabihin nyo. Everything. Lahat. Amen? Sabi ng isang awit, ano ginawa ni Kristo? Ano sabi ng Panginoon? Sa kanyang ginawa para sa atin? Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin ka. Ayun nga. Baksan nyo. Ibibigay pati ano. Upang ano. Ayun. Ang gusto ng Panginoon, when you worship Him, when you pray, and when you ask for God, kailangan pati sarili mo na ibibigay mo. You give yourself everything, sabi ng Bible. Kaya nga sabi ng Panginoon, doon tayo tinites. Sabi ng Panginoon sa Malakay chapter 3, subukin yung gawin dito. Ano yon? Yung tithes and offering. Kasi tayo sumasamba sa Diyos, minsan nakakalimutan
Hindi ko bigyan o buksan ang durungawan ng langit. Ibuhos sa inyong masaganang pagpapala. At hindi ko na kayo madadalhan ng anumang salot sa inyong ubasan. Sa gayon, kayo'y mamumuhay ng masagana. Purihin ang Panginoon. Sabi ng Philippians 4:19, and my God will supply all my needs. Ibig sabihin, everything. Ibig sabihin, lahat na kailangan mo'y ibibigay ni Yahweh El Shaddai. Provided! Provided! You have faith at hindi ka nag-aalinlangan. Sabi ni Jesus, huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka. Amen po ba? So yun po. Letter A. Always remember, huwag kang mag-aalinlangan sa Diyos. Especially when you pray, huwag kayo nananalangin. Because God is always able and available. Ang Diyos ay laging andyan, maaasahan siya. Able and available. Amen? Ang Diyos hindi tulad naman ng opisina na papaghihintayin ka ng napakatagal. Lalo na kung minsan opisina sa gobyerno. Wala namang ginagawa pala ang pulbos kung ano inihintay mo. Tagal-tagal mo nakakainit na. Bakit ba? Hintayin mo na. Wasting time. No discipline. Ay, corruption din yun eh. Corruption din yun eh. Kung oras na ng trabaho tapos hindi ka nag-entertain ng mga kliyente mo, corruption din yun. Amen? Kaya mahalaga, alam mo yung duty mo, alam mo yung responsibilidad mo, alam mo yung gagawin mo. Kaya nga, huwag kayong mag-aalinlangan, maniwala na kayo, sapagkat ang Diyos, when you pray, God is always able and available to answer all of our prayer requests. Amen? Diba sabi ng Panginoon, Mateo 18:20, if there are 2 or 3 gathered in my name, there I am. Nandyan ako sa inyong kalagitnaan. Kaya once you are praying unto God, lalo na kasama mo yung mister mo, mga anak mo, nagdarasal kayo, you are more than 2, more than 3. Ba't anong pangako ng Panginoon? There I am. Andyan ako, kasama nyo. And always remember, God is omnipresent God. Ang Diyos ay lagi nandyan. Sa lahat ng dako, saan ka man ang duroon, kasama natin ang Diyos. Amen? Naniniwala ba kayo? Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mamamisa. Kasama natin. Ayun po yun. Kasama natin ang Diyos. Akala mo nag-iisa ka, andun pala ang Panginoon. So yun po ang letter A. And letter C. Letter C is your commitment to God. Amen. Because you have faith. Hindi ka na nag-aalinlangan, hindi ka na tulad ni Tomas. Kaya inilalagay mo na, inilalagak mo. You commit yourself to God. Committed. Pag sinabing committed, hindi yung lumiliit ang utak mo. Committed. Diba? May mga taong kumikitid ang utak. Ibang committed yun. Yung committed, ibig sabihin yun, itinatalaga mo. Ibinibigay mo sa Diyos your time, your talent, your treasure. Lahat-lahat. Amen po ba? Amen. Dahil tinatawag ka ng Panginoon. Sabi roon sa ating gospel, di ba? Sabi niya, sinusugo ko kayo upang kayo'y mamunga at manatili ang bunga. At ang sabi ng Panginoon, noong pangalawang pagsasabi niya na, peace be with you. Silang lahat ay anong ginawa ni Jesus? Anong ginawa ni Jesus? Sila ay
tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. At ang sabi ng Panginoon, at ang sino mang patawarin ninyo dito sa lupa ay pinatawad na nga. It means God gave us authority, power to forgive. Dahil pag hindi tayo nagpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Sabi ng Mateo 6:14. Amen? Kaya ang pagpapatawad ng Diyos ay nakasalalay din sa ating pagpapatawad. Kung hindi ka magpapatawad sa iyong kapwa, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Amen? And finally, letter E stands for entrust. Pag sinabing entrust, ipagkatiwala mo sa Kanya, sa Diyos, ang iyong buhay. Entrust unto God your whole life. Also your family. Ipagkatiwala ang inyo sa Diyos. Hindi yung ipinagkakatiwala nyo kung kani-kanino. Pagkatapos kung nabuntis ka na, iniwang ka niya. Ngayon umiiyak ka. Nagkaroon ka ng anak sa pagkadalaga. Mga kapatid, you entrust yourself unto God. Itiwala mo sa Diyos ang sarili mo. Itiwala mo sa Diyos ang buhay mo. Itiwala mo sa Diyos ang pamilya mo. Itiwala mo sa Diyos ang mga anak mo. When I pray unto God, Lord, I entrust my family to you. Lord, I entrust my business unto you. Lord, I entrust my service unto you. Lord, I entrust my mission unto you. Tandaan niyo po yun, it's so important. Sabi ng Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. Ipagkatiwala niyo sa Diyos ang lahat ng inyong gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng inyong layunin. Kung gusto niyo magtiwala, huwag kang mag-aalinlangan. Manalig ka na, tulad ng sinabi ni Jesus kay Tomas, huwag ka nang mag-alinlangan pa, maniwala ka na.
sa Lord, you entrust your life unto Him. Itiwala mo sa Kanya. Ngayon, itaas mo ang kamay mo at sabihin mo, Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan mula po sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. At mula ngayon, Panginoon Jesucristo, sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang aking buhay, aking pamilya, ang aking mga anak. Kaya naman, Panginoon Jesucristo, sinasabi ko sa iyo, ngayong hapon ito, sa iyo ang buhay ko at ito'y alay ko para sa iyo. Ito ay alay ko sa iyo. Ano man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa.
The broken heart and set the captives free. Let captives free. To open precious prison's doors and make them blind to see. And blind to see the Spirit of the Lord is now. Palakpakan natin si Lord. Lahat ng pinagaling, palakpakan. At sabihin mo, I am healed. Magaling na ako. Sabihin mo, I am strong. Malakas na ako. Sabihin mo, I am rich. Mayaman na ako. Sa ngalan ni Jesus. Ano ang sagot? Lord, itaas ang lahat ng mga prayers. Taas po natin lahat ng ating mga kaibigan. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Maniwala ka na. Amen. Ama naming Diyos, pagpasan ang mga bagay nito at tumalim mo ang kapangyarihan sa lahat ng aming hawak. Pag-ibig Diyos Arcangels, nakikita kami mga prayer request na inangkinang po namin kami lahat ay answered prayer na. Diyos, pagpalain din po ang aming mga aletrando na nawa po ito'y ibalik sa amin. Siksikling di ka tumaapaw. Sa pangalan ni Jesus, as we sing, give thanks with a... Yan po'y third Wednesday of the month. Ano po? At sa Tuesday ay enhancement sa Amber. Ano po? Alas 9 ng umaga. Yan po sa Amber City. Okay? Handa na kayo tumanggap ng bonus? Handa na kayo tumanggap ng bonus? Okay. At sasabihin nyo, thank you, Lord. Okay. Yahabis ko tatlong bonus. Ano man ang inyong isipin at sabihin, mangyayari at magaganap sa buhay natin. And may the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, Father Panto, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Ito na po ang unang bonus. Ito na, ito na, ito na! Pangalawa, ito na po. Pangalawa!